Habang tinititigan ni Kazuma ang natutulog na si Aqua, napabuntong hininga siya. Para sa kanya, parang walang kwenta ang perang hawak niya, ang kaunting ipon, at ang pag-aalaga sa isang goddess na palaging problema ang dala. Hindi ito ang inasahan niyang buhay sa isang parallel world. Ang nasa isip niya noon, makipaglaban sa mabagsik na dragon gamit ang Holy Sword, purihin bilang isang tunay na hero, at magkaroon ng matinong party members. Iyon ang pangarap niya. Samantala, naiinis si Aqua dahil puro utang na lang ang buhay niya. Sinabi niyang kailangan na talaga nilang kumuha ng quest para magkapera siya. Nagmakaawa pa ito kay Kazuma at nagreklamo na sawa na siyang mag-part-time job sa shopping district. Nangako pa siyang magtatrabaho na siya ng maayos. Napailing na lang si Kazuma at nasabing nakakaawa ang self-proclaimed goddess na ito. Kaya sinabi niyang siya na ang pumili ng quest para sa kanila. Habang tumitingin si Aqua, may napili agad siya, pero mabilis iyong inagaw ni Kazuma dahil high-level quest pala iyon. Muling pumili si Aqua. Ayon sa napili niya, marumi na ang tubig ng isang lawa sa kalapit na lungsod at may ilang alligators na rin ang namamahay doon. Ang hiling ng nag-request ay ma-purify ang tubig para kusang umalis ang mga halimaw. Nang mabasa ni Aqua na 300,000 eres ang reward, agad siyang natuwa at sinabing perpekto ang quest na iyon para sa kanya. Nagtanong si Kazuma kung kaya ba talaga ni Aqua na i-purify ang lawa. Kampante namang sumagot si Aqua na isa siyang goddess, makikita raw iyon sa kanyang itsura at pati na sa kanyang pangalan. Dahil doon, sinabi ni Kazuma na kung ganoon, gawin na lang niya mag-isa para sa kanya mapunta ang buong reward na 300,000 eres. Biglang nag-alala si Aqua. Paano raw kung may umatake na halimaw habang nakafocus siya sa pagpupurify? Mas mabuti raw kung may magpoprotekta sa kanya. Tinanong ni Kazuma kung gaano katagal yon aabutin. Nag-isip si Aqua at nang sabihin niyang halos kalahating araw, napailing na lang siya. Pero agad nagmakaawa si Aqua na tulungan siya. Nang tanungin kung paano ba niya gagawin ang purification, ipinaliwanag ni Aqua na kailangan lang niyang hawakan ng tubig para malinis ito. Dahil dito, may naisip na plano si Kazuma, isang paraan para ma-purify ang lawa nang hindi nalalagay sa panganib si Aqua. Habang papunta sila sa lawa, makikitang nasa loob si Aqua ng isang kulungan. Iyon pala ang naisip na paraan ni Kazuma para manatili siyang ligtas habang ginagawa ang quest. Pagdating sa lake, agad sinimula ni Aqua ang purification habang sina Kazuma ay nasa medyo malayong distansya para magbantay. Lumipas ang 2 oras, pero wala pa ring malinaw na pagbabago sa tubig at wala ring halimaw na nagpapakita. Sumigaw si Kazuma at tinanong kung kumusta na ang pagpupurify. Sagot naman ni Aqua, maayos daw ang lahat. Ngunit habang nag-uusap sila, bigla na lang napasigaw si Aqua dahil papalapit na sa kanya ang mga alligators. 4 na oras na ang lumipas. Makikitang pilit ng sinisira ng mga alligators ang kulungan ni Aqua habang tuloy-tuloy naman niyang ginagamit ang purification para unti-unting luminous ang tubig at para na rin maprotektahan ang sarili laban sa mga halimaw. Kahit malakas na nilang inaalog ang kulungan, hindi pa rin tumitigil si Aqua. Sumigaw si Kazuma at sinabing magsabi lang siya kung sasuko na ito para agad nila siyang iligtas. Ngunit mariing tumanggi si Aqua. Hindi raw siya sasuko dahil hindi niya makukuha ang reward. Kahit halatang takot na sa mga halimaw na nakapaligid sa kanya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpupurify ng lawa. Pagkalipas ng 7 oras, tuluyan ng lumino at nalinis ang tubig ng lawa. Unti-unti ring nagsialisa ng mga alligators na tila hindi na kayang tiisin ang purified na tubig. Kinamusta ni Kazuma si Aqua pero hindi ito sumasagot. Nang tanungin niya kung anong problema, bigla na lang napaiyak si Aqua. Kaya sinabi nila na maaari na siyang lumabas sa kulungan at umuwi na sila. Ngunit sa malungkot at nanginginig na boses, sinabi ni Aqua na huwag na siyang palabasin at iuwi na lang siya habang nasa loob pa rin ng kulungan dahil nakakatakot daw ang mundo sa labas nito. Isang grupo ng adventurers ang matagumpay na nakalaban sa isang legendary ancient dragon at nangunguna rito si Mitsurugi Kyuya, isang lalaking na-reincarnate sa mundong ito bilang hero. Gamit ang kanyang cursed sword gram, buong tapang niyang hinarap at natalo ang dragon. Pagbalik nila sa lungsod, pinuri siya ng 2 niyang babaeng kasamahan. Halata pang ang nagseselos ang isa habang mahigpit na niyayakap si Kyuya dahil sa kanyang tagumpay. Sa isip ni Kyuya, naalala niya ang pangako niya sa isang goddess ang talunin ng Devil King at iligtas ang mundo para sa kanya. Habang nasa lungsod, may narinig siyang boses na kumakanta. Pamilyar ito sa kanya kaya agad niya itong hinanap. Laking gulat niya nang makita na ang boses ay nanggagaling sa isang babaeng nakakulong sa isang cage at nakilala niya ito bilang ang mismong goddess. Agad niya itong nilapitan at sinira ang cage para makalabas ito. Ngunit kinumprante siya ni Darkness at mariing sinabing huwag basta-bastang hahawakan ang kanilang kakampi, sabay tanong kung sino ba siya.
Nagtaka rin si Kazuma at tinanong kung kilala ba niya ang lalaki dahil tinatawag nito si Aqua na goddess. Nang marinig ni Aqua ang salitang iyon, bigla siyang nabuhayan. Lumabas siya ng cage at may kumpiyansang tinanong si Kyuya kung ano ang kailangan nito sa isang goddess na tulad niya. Nagpakilala si Kyuya bilang ang taong nakatanggap ng cursed swordgram mula sa kanya bago siya ma-reincarnate. Ngunit tila hindi siya maalala ni Aqua. Dahil sa dami raw ng kanyang nire-incarnate, natural lang na may makalimutan siya. Tinanggap iyon ni Kyuya at sinabi na araw-araw niyang pinagbubutihan ang kanyang tungkulin bilang hero. Pagkatapos, seryoso niyang tinanong si Aqua kung bakit siya nakakulong sa isang cage. Nang malaman ni Mitsurugi Kyuya ang dahilan kung bakit nakakulong si Aqua, hindi siya makapaniwala kina Kazuma. Galit niyang kinwestiyon kung bakit nila hinayaang mangyari iyon sa isang goddess at bakit pa niya ito isinama sa mundong ito. Halatang nag-aalab ang galit niya kay Kazuma, kaya hindi na rin nakatiis si Darkness at pinagsabihan ng lalaki. Kalaunan ay kumalma si Kyuya at napansin niyang ang mga kasama ni Kazuma ay isang crusader at isang archwizard. Inamin niyang maayos ang party nito. Ngunit hindi pa rin nawala ang inis niya, kaya inalok niya sina Darkness at Megumin na sumali sa kanyang grupo. Nangako pa siyang bibilhan sila ng full set ng high-grade equipment. Hindi naging maganda ang reaksyon ng tatlo, tila naiilang at hindi natutuwa sa mga sinabi niya. Kaya sinabi ni Kazuma na mukhang nagkaisa na ang kanyang mga kasama na tanggihan ang alok at nagpaalam na sila. Pero hindi pa tapos si Kyuya. Humarap siya kay Kazuma at sinabing hindi niya kayang iwan si Aqua sa ganoong environment. Ramdam na ni Kazuma kung saan patutungo ang sitwasyon. Hinamon siya ni Kyuya kung gusto ba niya ng laban. Kapag nanalo siya, sasama si Aqua sa kanya. Pero kung matatalo siya, susundin niya ang kahit anong hiling ni Kazuma. Pagkarinig nito, hindi na nag-aksaya ng oras si Kazuma. Agad siyang umatake at ginamit ang kanyang steel skill. Nakuha niya ang espada ni Kyuya at walang pag-aatubiling ibinagsak iyon sa ulo ng kalaban, dahilan para mawalan ito ng malay at tuluyang matalo. Nasaksihan ng dalawang babaeng kasama ni Kyuya ang nangyari at hindi matanggap ang pagkatalo. Sinigawan nila si Kazuma na ibalik ang espada dahil si Kyuya lang ang maaaring gumamit nito, isang bagay na sinang-ayunan pa ni Aqua. Napaisip si Kazuma. Dahil nasa kanya na rin ang espada, nagdesisyon siyang dalhin muna ito. Sinubukan siyang pigilan ng dalawang babae, pero tinakot niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabanta na gagamitin niya ang steel ability sa publiko kung hindi sila titigil. Dahil doon, natakot ang dalawa at napaatras na lamang. Habang nasa guild, galit na nagrereklamo si Aqua sa receptionist habang nagtataka naman sina Megumin at Darkness kung ano na naman ang nangyari. Paglapit ni Aqua sa kanila, inis nitong sinabi na 100,000 eres na lang ang makukuha niyang reward dahil nasira ang cage at 200,000 eres ang gagastusin para maipagawa iyon. Dahil dito, mariing sinabi ni Aqua na kapag nakita niya ulit ang lalaking iyon, gagamitan niya ito ng God Blow. At tila sinagot ng tadhana ang galit niya, biglang dumating si Mitsurugi Kyuya kasama ang dalawa niyang kasamahang babae na halatang takot. Paglapit ni Kyuya para kausapin si Aqua, agad niya itong pinatamaan ng God Blow sa mukha, dahilan para matamba ito. Galit siyang sumigaw at sinabing bayaran nito ang nasirang cage. Walang nagawa si Kyuya kundi bayaran agad ang halaga. Pagkatanggap ng pera, biglang nagbago ang mood ni Aqua, kitang-kita ang saya niya at agad umorder ng pagkain. Samantala, nakiusap si Kyuya kay Kazuma na ibalik na ang kanyang espada. Ngunit sumagot si Megumi na wala na sa kanila yon. Nang tanungin kung nasaan na, kalmadong sinabi ni Kazuma na naibenta na niya ito. Dahil dito, agad na umalis si Kyuya para hanapin ang espada. Napaisip naman si Darkness kung bakit tinatawag ng lalaki na goddess si Aqua. Binigyan ni Kazuma si Aqua ng senyales na baka oras na para sabihin ang totoo. Kaya buong kumpiyansang nagpakilala si Aqua bilang isang goddess ng tubig. Ngunit sabay na napatitig sina Darkness at Megumin at tinanong kung nananaginip ba siya, halatang hindi naniniwala. Hindi pa man natatapos ang usapan, biglang nagkaroon ng emergency alert. Pinapapunta ang lahat sa front gate, lalo na ang party ni Kazuma. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila si Dulehan, galit na galit at tinatanong kung bakit hindi sila nagpunta sa kastilyo. Sa sobrang galit ng Dulehan, naglabas ito ng maitim na aura na bomb alot sa buong katawan nito. Nagtaka si Kazuma at napatanong kung bakit ito galit gayong hindi na sila ang nagpapasabog ng kastilyo nito. Ngunit tinawag silang sinungaling ng Dulehan at itinuro si Megumin bilang salarin na araw-araw umaatake sa kanyang kastilyo. Nang mapatingin si Kazuma kay Megumin, umiwas ito ng tingin. Agad niya itong pinagsabihan at kinurot pa ang magkabilang pisngi. Dahil doon, napaamin si Megumin. Sinabi niyang hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng pagpapasabog sa isang malaki at matigas na bagay.
Hindi makapaniwala si Kazuma, lalo na't alam niyang hindi na ito makakagalaw pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kaya tinanong niya kung sino ang kasama nito tuwing ginagawa yon. Doon niya napansin si Aqua at nalaman niyang ito pala ang sama kay Megumin. Nagdahilan si Aqua na hindi siya makakuha ng madaling quest dahil sa dulahan, kaya gusto niyang makaganti rito. Muling pinakawalan ng dulahan ang kanyang nakakatakot na aura na ramdam ni Kazuma. Ayon dito, bilang isang knight, ang pagprotekta sa kanilang crusader at ang tanggapin ng kanyang sumpa ay masasayang lamang, handa raw niyang ipakita ang kaparusahan. Ngunit bigla itong napatigil. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Darkness, buhay at nakatayo pa rin sa harap niya. Makikitang inaasar pa ni Aqua ang dulahan, hinihintay pala nito ang pagdating nila, pero wala itong kaalam-alam na nadispel na niya ang curse bago pa ito umalis noon. Napahalakak si Aqua habang itinuturo ang dulahan. Nauutal namang nagbanta ang dulahan na kaya niyang wasakin ang bawat bahay sa lungsod. Pero agad siyang ginamitan ni Aqua ng turn undead. Nang tamaan, napasigaw ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Ayon kay Aqua, parang hindi raw epektibo, pero sagot ni Kazuma, mukhang masakit naman base sa sigaw nito. Pagbangon ng dulahan, tinanong pa kung baguhan lang ba siya, saka sinaman ng kanyang mga undead. Muling gumamit si Aqua ng magic at muli ring napasigaw ang dulahan, kahit doda pa rin siya sa bisa nito. Inutusan na ng dulahan ang kanyang hukbo na umatake, pero kay Aqua lang nakatutok ang mga ito at hinabol siya. Nadamay si Kazuma sa pagtakbo ng Damaikit sa kanya si Aqua. Dito nakaisip ng plano si Kazuma. Sinabihan niya si Megumi na ihanda ang explosion at inakit nila ang mga undead pabalik kay dulahan. Masayang sinimula ni Megumi ng kanyang chant, nagdilim ang langit at isang napakalakas na pagsabog ang Samaire sa hukbo. Tulad ng dati, nawala ng malay si Megumin habang pinupuri siya ng mga tao. Pero hindi pa tapos ang laban dahil buhay pa si dulahan. Matapang namang hamarang si Darkness sa kanya. Habang nag-aalala si Kazuma kung paano nila ito matatalo, sinabi ng isang lalaki na paparating na ang kanilang ace, si Mitsuragi, ang lalaking ninakawan ni Kazuma ng espada noon. Habang wala pa ito, sumugod ang ilang adventurers. Inihagis ni dulahan ang kanyang ulo sa ere at lumabas dito ang isang nagliliyab na mata, habang ang kanyang katawan sa lupa ang nakipaglaban sa mga tao at madali silang pinabagsak. Nagbanggaan naman ang espada ni Nadulahan at Darkness. Sinubukan siyang pigilan ni Kazuma dahil wala itong laban, pero hindi umatras si Darkness dahil galit siya sa ginawa ni Dulahan sa mga tao. Habang naglalaban sila ay lumabas na naman ang pagiging masochistic ni Darkness at kahit hindi siya makakatama ay patuloy pa rin siyang sumusugod. Sa isang seryosong atake ni Dulahan ay napuruhan siya, pero pilit pa rin siyang bumabangon at hinahamon pa ang kalaban na atakihin siya ulit. Habang abala si Dulahan, nagkaroon ng oras si Kazuma na gumawa ng plano. Gumamit siya ng tubig at ginawa itong yelo upang pansamantalang mapigilan ang galaw ng kalaban. Sinubukan din niyang gamitin ng steel, pero hindi ito gumana dahil masyadong mataas ang level ni Dulahan. Habang pinagmamasdan ni Kazuma ang laban, naisip niya ang kahinaan ng undead sa mga RPG, tubig. Kaya inutusan niya ang ibang adventurers na gumamit ng water magic. Pinaulan na nila ng tubig si Dulahan at makikitang nagkataranta ito habang umiiwas. Nagtataka naman si Aqua kung ano ang ginagawa nila, kaya inis na sinabi ni Kazuma na tubig ang kahinaan ni Dulahan. Sinabi naman ni Aqua na kaya niyang gumamit ng flood class water magic, pero kailangan mo nang humingi ng sorry si Kazuma dahil tinawag niya itong walang kwentang goddess. Sinabi ni Kazuma na magsasorry siya mamaya, pero tinawag pa rin niya itong walang kwenta. Sa inis, ipinakita ni Aqua ang kanyang kapangyarihan bilang goddess. Sinimulan niya ang spell at naramdaman agad ni Dulahan ng napakalakas na magic, kaya susubukan sana nitong tumakas, pero pinigilan siya ni Darkness. Gamit ang Sacred Create Water, bumagsak mula sa langit ang napakaraming tubig na bumahos sa paligid. Tinangay pa nito ang ilang tao at nasira ang pader ng lungsod. Kahit ganoon, buhay pa rin si Dulahan. Pero sinabi ni Kazuma na sa pagkakataong ito ay sigurado na siyang mananakaw niya ang weapon nito. Kampante pa rin si Dulahan dahil mababa ang level ni Kazuma, kaya inihagis niya ang kanyang ulo sa ere para umatake. Kasabay nito ay ginamit ni Kazuma ang steel at sa halip na sandata, ang ulo mismo ni Dulahan ang napunta sa kanyang kamay. May demonyong ngiti sa mukha ni Kazuma habang sinabi niyang maglaro sila ng soccer. Sinipa niya ang ulo ni Dulahan at pinaglaruan ito ng mga adventurers na parang bola. Sa wakas, kinuha ni Aqua ang kanyang staff at ginamit ang Sacred Turn Undead sa katawan ni Dulahan. Dito tuluyang naglaho ang ulo at katawan nito habang lumiwanag ang kalangitan, senyales na nagtagumpay sila. Makikita naman si Darkness na nagdarasal para sa mga namatay na adventurers, pero nagulat siya nang marinig ang kanilang mga boses. Nang lumingon siya ay buhay pa pala ang mga ito.
Dito sinabi ni Aqua na para sa kanya, napakadali lang mag-revive ng mga adventurers. Kinabukasan, pagdating ni Kazuma sa guild ay agad niyang narinig ang pagrereklamo ni Megumin habang makikitang lasing naman si Aqua. Maya-maya ay lumapit ang receptionist kay Kazuma at sinabi nitong hinihintay nila ang kanyang pagdating dahil may special reward silang matatanggap. Dahil dito, napatanong si Kazuma kung bakit sila lang ang makakatanggap nito. Isang lalaki ang sumagot na dahil sila ang nakatalo sa isang leader ng Devil King's army. Sinangayunan naman ito ng iba pang adventurers at nagsimula silang purihin. Dagdag pa ng receptionist, ang reward nila ay 300 million eres na ikinagulat ng buong grupo. Dahil dito, nagkaroon pa sila ng quick meeting at agad na pinag-usapan kung paano nila hahatiin ang pera. Pero habang nag-uusap sila, may iniabot ang receptionist kay Kazuma. Nang basahin niya ito ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Ayon sa sulat, dahil sa flood-like water magic na sinama ni Aqua ay nasira ang outer walls ng lungsod at ang gastos para maayos ito ay 340 million eres. Ibig sabihin, mas malaki pa ang babayaran nila kaysa sa reward na matatanggap nila. Tila hindi naman apektado sina Megumin at Darkness at sinabi pa nilang kumuha na lang ulit sila ng quest kinabukasan. Samantala, napatulala na lang si Kazuma bago mariing sinabi na papatayin niya ang Devil King para tuluyan ng makatakas sa good-for-nothing na mundong ito. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.